yung medyo bago-bago po na in the past 5 years lang na nailabas na maganda po yung pagsusuri o efficacy, correct po. Sinama na rin po namin. Meron din pong mga gamot para sa sakit ng balat na datihan po, wala. May sakit po sa rayuman na datihan din po, wala. So yung pong mga kailangan po na mga chronic disease na multi-drug ang standard of care o yung pangkaraniwang treatment po ngayon o paggagamot ay 2 o 3 klaseng gamot, kaya na po natin niyang ibigay. At yung pong dati ang hindi kasama, gaya po ng sakit ng balat, sa rayuma, sa epilepsy, sa nervous system, kasama na rin po namin. Alright, halimbawa, kahapon ay sabi ko sa staff ko, tingnan nga natin, ano yung top 10 na mga sakit na dinadala ngayon sa ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital, Justice Abad Santos General Hospital, Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Tondo, Gat Andres Bonifacio. These are locally funded, operated hospitals by the local government of Manila. Ang number 1 ay pneumonia. Meron din, kasama yung ito. Opo, sa gamot. Yes. Ang layunin nga po namin yung mga preventable disease na maagapan, na maaga, para hindi ho magdagdag sa dami ng pasyenteng dumudulog sa malalaking hospital, ay maagapan po. Kaya yung mga antibiotiko pong karagdagan sa pneumonia, sa gastroenteritis, sa neonatal sepsis, sa UTI, yan po yung 4 na kalimitan po pwedeng igamutin na maaga eh. Pero nauuwi po na naho-hospital dahil nga po, wala pa akong pambili ng gamot eh. Tsaka na muna. Actually po, ang gastusin niyan pag kayo na hospital, para sa amin, sa PhilHealth, ay mas malaki. So ilagay na namin dun sa mga gamot na para hindi tayo umabot na kayo maho-hospital. May karagdagang 54 na klase ng mga gamot. Ang iba doon ay sumusuporta sa ilang gamot sa 21 na original na nakapaloob. Sinasabi rin ng press release ng PCO na dumagdag din yung laboratory test. Ano yung magdadagdag na laboratory test sa PhilHealth na cover ng bawat membro ng lahat ng mamamayan? So ang aming pong tinignan din, ano po yung kagaya ng nakita nyo doon sa mga hospital sa Maynila. Ano po yung pinaka matataas yung gastusin at cases. Okay. So pinag-combine po namin ano yung matataas ng gastusin, ano rin yung pinaka morbid. Yung ibig sabihin, pag tinamaan ka, malaki ang tsansa mababaldado ka o mamamatay ka. So ang inuna po namin, cancer. So meron na po kaming ngayong screening for breast cancer, breast ultrasound. Ito yung bago. Ito po, yung datihan po, meron din. Pero 2027 pa tinakda ng dating administrasyon na umpisahan. So kung hindi na tayo makakahinga, bakit tayo Dapat pala ang screening na ito, cancer screening, 2027 pa nagsimula. In advance nyo na. Correct po. Tsaka datihan po, ang Is that by board resolution? Yes po. Yes po. So in the previous board, nagpasa sila ng resolution na itong cancer screenings ay to be implemented 2027 pa. Ngayon, in-advance nila 2025. Tama po. Unless po na meron kang simptomas. So halimbawa, may bukol ka, meron ng discharge sa iyong nipple. Pero ngayon po, dahil screening siya, pag umidad ka ng 40, kahit wala kang simptomas, wala kang family history, kailangan mo nang magsagawa ng baseline mammogram. Sagot na po yun ng PhilHealth. So screening po, hindi diagnostics. At ang payo ninyo bilang doktor, Dr. Mercado, ang payo ninyo, hindi nyo na kailangang hintayin na may sintomas. Punta na kayo agad, i-avail nyo na ito. Hindi ito kasama sa 20,000 na budget niya, di ba? Na sa isang taon. Kasi medisina yun eh. Sino magbabayad dito? PhilHealth pa rin. PhilHealth pa rin po ang magbabayad. At kagaya po ng medisina, ito po yung negotiated price na namin. So marami pong mga hospital, sabi di namin kaya. Meron namang sabi, hindi, kasi ang kapalit nito ay bultuhan. Agree kami dun sa presyo. Parang lilitaw tuloy ngayon. Lahat pala ng medical workers, lalong-lalo na ang doktor, ay magiging partner ninyo. Tama ba? Tama ba? Halos lahat? Ay, maliban siguro sa management na hindi nagpa-practice, pero lahat ng nasa ospital, lalo na sa private sector, magiging partner ninyo. Tama ho ba yan?
Hindi naman. Unahin po muna natin dito sa primary care na kailangan din po yung mga laboratory request ay dumaan pa rin po dun sa ating primary care doctor sa Yakap Clinic. Alright. But hindi ko na lang po, pinag-aaralan po namin kung paano po ipalawin. Ilang yakap clinics ang targeto natin? Accredited clinics? So ang tansya po namin, kada clinic po ay makakapagsilbi ng 20,000 patients. Patients? Yun po yung In a year? medyo maluwag. Hindi po, yes po, in a year. So yun po yung 20,000. So absorptive capacity nila, pinag-aralan nyo na rin. correct po. Yung time and motion study. Time and motion study, makagawa kung ng- 10 lang na